Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, sa mga nagtatanong paano daw ito i-update kung nagkaroon kayo guys ng update your tax information to get paid. So, ang dami pa rin nahihirapan, ang dami pa rin nagtatanong sa atin, ang dami pa rin nagme-message sa Messenger, email, tsaka dito sa comment section natin. Guys, pasensya na kayo kung hindi ko po talaga masagot ang inyong mga message. Alam nyo naman, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin magkayod, di ba? Magkayod para may kainin. So, guys, medyo busy ako. Nagde-deliver kami ng t-shirt at medyo nag-edit din ako pagkatapos. So, pasensya na guys kung hindi ko kayo ma-accommodate lahat. So, ngayon, gumagawa na lang tayo guys ng mga full guide katulad ng video na to. Paano nga ba natin ma-update yung ating tax information para tayo ay sumahod? So, meron tayong mga reminder bago tayo mag-update. And ututuro ko din sa inyo yung proseso. So guys, ito yung warning, yung usually na-receive ng ilang mga creator. Ito. Kaya minsan yung sahod nila na hold or naging on process at hanggang ngayon, kahit paid na ay hindi pa dumadating. So kailangan talaga nila itong i-update. So paano nga ba? So proceed na tayo guys dito sa ating sa ating Facebook account. So ang gawin nyo guys, ilalagay ko yung link dyan sa may comment section or sa description po ng video na ito. Ito guys, ikakopy ko to and then ipe-paste lang natin dito. So kailangan nyo muna guys mag-login ng inyong Facebook account dito sa inyong browser. Any browser naman pwede. Pwedeng Chrome, pwedeng Kiwi browser, Brave browser, pwede. So ngayon, nandito na tayo sa ating browser. Huwag nyo pong i-desktop site. Okay lang yung ganito, naka-mobile view. So ngayon, ipipaste ko na dito yung ating link. Don't worry, ilalagay ko yung link dyan sa may description. So dapat po talaga ay naka-login na tayo para ma-redirect na kaagad kayo dito sa ating link sa customer support. Ito nga po yung Facebook Payment Support for Creators. So nakalagay dito, if the account you're writing is informed is not currently listed as a financial administrator for the payout account you're requesting support for, please contact us via authorized account. So dapat pala bago tayo mag-report, tayo dapat yung admin. Okay? Please contact us via authorized account. If you'd like to be added as a financial administrator, please ask the current administrator from your organization to do so. So, pwede nga po tayong mag-add ng admin sa ating mga payout. So, pwede natin malaman kung sino nga ba yung admin ng ating account. So, ngayon, punta tayo dito sa ating Facebook account. I-check natin guys kung sino yung admin ng ating account. Ito, makikita mo dito. And then, meron ditong setting. Ayan. And then, makikita mo dito guys sa may ibaba. So, yung admin, ayan, payout account admin. Ako lang po. So, pwede tayo dito mag-add at pwede din tayo mag-remove. So, ngayon kapag okay na-validate mo na ikaw yung admin, balikan na dito. So, ang ikiklik mo dito guys, yung performance bonus. Okay? Ngayon, makikita natin dito. Pagka-click natin ng performance bonus, meron ditong 5 na options. Merong payment questions, pwedeng payout status, payout not received, etc. Pwede rin po kayo dito mag-request ng inyong payout kung hindi po dumating, kahit paid na. Ito pong number 1 yung pipiliin nyo. Number 2, ito nga po yung account update, account information, payment method, etc. Number 3, getting started or onboarding, registration. So dito, pwede tayong mag-request. Kung wala kayong ads on Reels, wala kayong in-stream ads, pwede kayo dito mag-request. Okay? So ngayon, yung pang-4, yung invoice. So pwede tayo mag-request ng invoice kung hindi po dumating sa ating email. Okay? So dito din po merong paraan para makapag receive tayo ng ating payment invoice. Okay? And then yung panghuli, yung other. So, kung meron kang other inquiry, concern, pwede nyo ditong
i-click yung other. So ngayon, ang i-click natin dito, yung number 2, account update. So makikita natin dito, merong options. Hindi ko na ma-zoom in. Meron ditong number 1, add, remove an administrator for any company. So kung sa tingin nyo, kayo ay na-remove as admin, pwede nyo guys dito i-add. Okay? Change the organization to associate with my app or Facebook group. So, pwede din kayo mag-associate ng mga applications or Facebook group dito sa inyong profile. Change the name of the company or organization. So, hindi ko lang sure kung ano nga ba ito. Company name, no? Or yung pangalan ng inyong company, kung ang pinili nyo, business type, ganon. And then yung pang-tatlo, update my tax information. Ito yung pipiliin natin. And then yung pang-apat, kung gusto nyo i-update yung bangko nyo or PayPal account nyo, i-click nyo yung pang-apat. Nandito na din guys sa lahat na to. Ito, ilalagay ko yung link nito diyan sa may description. And then yung pang-lima, update email address to receive remittance statement. So dito din po kayo makakapag-update ng inyong mga email address para makareceive kayo ng invoice. Baka naman kasi hindi active or mali po yung nalagay nyo na email. Kaya wala kayo nare-receive na invoice. So ngayon, ang pipiliin natin dito guys, yung pangatlo. Update my tax information. And then next naman yan, pipiliin nyo dito yung inyong pages or profile. So ang available na pages natin dito ay dalawa. Okay? And then meron tayong isang profile. So dalawa lang yung pages ko guys. Pipiliin natin yung profile. Ngayon, ikakopy nyo po yung link ng inyong profile. So, back lang natin to. Ayan. Punta tayo dito sa ating main account. Then, ikakopy nyo yung profile link nyo. Copy. And then, ipapaste nyo dito. Okay na pala guys. Kahit pala hindi na natin i-copy. Lalagay lang natin dito yung ating TIN number. Siyempre, yung 9-digit TIN number. And then, i-message nyo po dito kung ano yung reason, kung bakit nyo gustong palitan, bakit nyo gustong i-update, ano yung dahilan. So, kayo na po ang bahala dito guys yun lang po. Maglagay kayo ng reason kung bakit nyo i-update ang inyong tax information. So, sabihin nyo lang, may update si Facebook na kailangan ko daw i-baguhin or i-retype yung aking TIN. And then, next naman, i-upload nyo dito ang inyong screenshot. So, sample natin guys, yung screenshot kanina, no, na may problem. So, yun. Pag okay na, napili mo na dito, balik ka lang, then send na po. So, magre-reply po si Facebook every 5 to 7 business days. Kung tatagal, aabot siya ng 7 to 10 business days. Okay? So, ganun lang. And then, bumalik kayo sa inyong payout setting, and then, may magno-notify doon na nagkaroon ng delay ang inyong payout. So, usually guys, pag nagpalit tayo ng bangko, nagpalit tayo ng tax identification number, nagkakaroon tayo ng 7 to 10 business days. Kaya ngayon guys, first week of the month, mas okay mag-update compared sa second week of the month. Kasi dito, nagbe-verify na si Facebook ng ating sahod. Ibig sabihin, for verification, baka pag in-update nyo yung inyong tax info at inyong bangko ng 15 to 21 onwards, magkakaroon kayo ng mas matagal na delay. Instead na ngayon na kayong buwan sa sahod, next month pa. Okay? So sana may natutunan. Thank you so much for watching. Ilalagay ko yung link dyan sa may description para makapag-appeal ka na sa inyong tax information. Thank you so much. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. See you again next time. Bye-bye!